Samantala, matapos ang naging insidente ng putukan sa loob ng Senado, missing in action muli si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang may aktibong arrest warrant. Ito'y bago pa man mag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, malabo rin ang magiging partisipasyon ni de la Rosa sa magiging botohan. Kung ang mga law professor at active lawyers ang tatanungin, kakailanganin daw ang personal na pagdalo at presensya ni Bato kung nanaisin nitong maibilang ang kanyang boto sa impeachment trial. Ang paliwanag nila kaugnay nito, ibabalita ni Crisa Lopez. Nasa pagpapasya ngayon ng impeachment court kung pahihintulutang makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit na hindi pa ito physically present sa Senado. Ito'y matapos hindi na muling makita si de la Rosa sa Senado bago pa man mag-convene bilang impeachment court ang mga senador. Ayon sa mga eksperto, mayroon ang umiiral na Senate rules kaugnay sa video conferencing, isang setup na kinilala ng Korte Suprema noong panahon ng pandemya. Ngunit, ibang usapin umano pagdating sa impeachment trial dahil wala pang malinaw na precedent case na nagsasabing maaaring bumoto ang isang senator judge virtually. Dahil dito, posibleng ang impeachment court kasama ang presiding officer ang magdesisyon kung maaaring bumoto si De La Rosa sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. May 18, 2026 nang mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte laban sa impeachment articles laban sa kanya. Suot ang mga roba, nanumpa na rin ang mga senador bilang mga senator judges sa impeachment na ito. At sa tagpong ito, tanging si De La Rosa lamang ang wala sa Senado at hindi nakapanumpa. Ayon kay Attorney Adonis B. Gabriel, professor ng College of Law sa San Beda University, nakasalalay ang desisyon na ito sa Senado bilang sila ang binigyan ng tungkulin na usigin ang isang impeachment case. Iginiit niya, sa ganitong sitwasyon, walang masasabi ang Korte Suprema kung hindi naman ito lumalabag sa konstitusyon. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So since ito ay isang internal rule, ang magdedesisyon po kung pwede o hindi ay ang Senado bilang taga-usig at binigyan ng konstitusyon na magdesisyon sa mga impeachment case. Binigyang diin naman ni Attorney Paulo Emanuel Tamase, Associate Dean ng College of Law sa University of the Philippines, ang panunumpa ng mga senador noong May 18 bilang mga senator judge, isa sa mga aspetong teknikal para makaboto sa isang impeachment trial. Importance ang oaths, yung ceremony niya. Hindi lang siya empty act ng pagtaas ng kamay. Para siyang ceremony na pinapaalala doon sa tao na seryoso yung trabaho mo. No? So, hindi to normal na proseso. So, hindi ako sure, Senator Joey, ang view ko actually is kailangan nandun siya. Ngunit, paano kung mag-oath si De La Rosa sa pamamagitan ng remote setup? Ayon kay Attorney Tamase, may limitasyon pa rin ang panunumpa remotely. Una, kailangang tukoy ng Senado ang lokasyon at nasa teritoryo lamang ng Pilipinas. If hindi alam kung saan mag-oath si Senator Bato, paano natin malalaman na validly done yung oath na yun? So parang for me nga, yung seriousness of impeachment requires some form of physical presence. Hindi siya explicit in the constitutional text, and you can argue that the Senate can probably issue a rule that will allow a remote oath. But yung understanding ba ng Constitution mo, buo ba? If you feel na itong important tasks na to pwedeng gawin without some physical accountability or presence or verification. Ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin, secret, hindi niya pwedeng sabihin kasi kailangan nun nasa territory mo. Bagamat ginagawa rin sa mga korte ang video conferencing, iginiit ni Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, dekana ng College of Law sa Lyceum of the Philippine University, hindi lang tungkol sa pagboto ang isang impeachment trial. Anya, ito ay paglilitis na kailangan ng mapanuring partisipasyon katulad ng pag-uusisa at pagsusuri sa mga ebidensya nang sa gayon ay may batayan ng isang boto ng senator judge. He should be able to appreciate the evidence during the trial proper. Ang pinag-uusapan ho natin, ang pagka-interview is yung botohan eh. Bago siya makarating dun sa botohan, anong pamantayan niya kung wala siya lagi dun sa Senado? And that's very important. It's not just the voting but also his active participation. Matapos ang tensyon sa Senado, minabuti ni Senator De La Rosa na umalis dahil sa takot umano na magaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kinidnap umano ng mga otoridad para madala sa The Hague.
Iyan ay ayon sa legal counsel ng senador. Sa huli, hinikayat ng mga abogado na magpakita si De La Rosa at manumpa bilang senator judge kung tunay ang intensyon nitong lumahok sa impeachment trial. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.